Amen. Ang Panginoon ang tunay na ligaya. Ala sa material na bagay, kundi nasa Panginoon. Kapasalamat tayo sa Panginoon dahil sa ika-4 na pagkakataon ay pinagbigyan tayo ng ating speaker. Alam niyo ba na yung mga tema natin noong nakaraang 3 pagkakataon ay kabisado pa ni Pastor Andal nung pumunta kami sa Batangas. Sinabi niya sa akin yung mga naging tema natin. Ako nakalimutan ko na yun eh. Makakalimutin ako eh. Pati nga yung kung kailan kami kinasal ni Mrs., hindi ko masyadong natatandaan yun. Basta alam ko, ikinasal ako. Pero yung date, wag niyo na itanong. Okay, kanya-kanya tayo ng gift eh. Gift ko yun, yung makalimutan. Okay, ang ating pong speaker ay galing po siya sa Heavenly Bible Baptist Church Lipa, kay Pastor Rusty. Ano po? At yun po yung sending church niya. Matagal na panahon kami nagsama sa Bible School dahil iisang lugar yung aming tinutulugan sa rooftop. No? Literal na roof. Kaya mainit. Malapit kami sa bubong. At ahead ako sa kanya ng 1 taon. At lagi kami nagpe-fellowship doon. Ang usong-uso sa panahon namin noon sa Bible School ay yung debate. Lagi kami nagtatalo-talo. Nagtatalo-talo pero magkakaibigan. Kakaibigan. Siya po ay biniyayaan ng Panginoon ng 2 anak. Si Moriah, yung panganay, Moriah Ruth. Hindi niya na ako maalala nung pumunta ako ng Batangas kasi maliit pa siya nung dinadala rito. And then si Josiah Rick, ang kanila pong mga anak. Ang pastor po na ating speaker ay 26 years na sa ministry. Kaya nga sabi nga nung pastor, kausap ni Pastor Randal, mararamdaman mo ang bunga ng iyong pagpapagal pag umabot ka na ng 20 years. At totoo naman dahil nung magsipag-abot kami ng 20 years, nakita na namin yung bunga. Kaya itong nakikita ng mga kaibigan natin, mga kapastoran, ito na po yung bunga ng pagkatapos ng 20 taong mahigit. Hindi ito isang ganun lang at narito tayo ngayon. Okay. At of course, ang kanya pong may bahay, si Ma'am Maris, at fellowship kami kagabi, kaya lang talagang yung oras ay limitado. Mamaya na lang po tayo lalarga sa fellowship. Okay, welcome po natin. Hindi na po natin patatagalin. Tayo po tayong lahat as we welcome our speaker, Pastor Ricardo T. Andal Jr. from Heavenly Bible Baptist Church, Rosario, Batangas. Okay, pwede na po muna kayo makaupo. Salamat po sa Panginoon na banggit po ng Pastor Bernard. 4 na beses na po. No? At yung una po is 2006. If I'm not mistaken, your theme sa inyo pong anniversary that time was Call Upon Thy God. Jonah chapter 1 verse number 6. And then that was 2006. 2007, I was invited again with your theme, Grow Up. Ang inyong text ay Ephesians 4, pag hindi 13 or 15. Then, I was invited again, anniversary po uli. Ang tema nyo is Exodus, yung pong go forward. I think yan po ay 2011. 2011. At salamat sa Panginoon, ilang taon nang lumipas, napakalaki na po ng pinagbago. Kaya talagang biyaya po ng Diyos yan. At we should not be kumbaga, hindi tayo basta lamang namamangha at natutuwa, nagpapasalamat na ganun lang. We know na hindi po biro, hindi madali ang mga pinagdaanan. Okay, sino po sa inyo ang 2006 narito na po kayo? Pwede ho bang makitaas ng kamay? Since 2006. Yan, sila. Ito yung mga mukha na natatandaan ko eh. Sila po, 2006. Okay. So, 2007. Nung nakabalik po kami, narito na kayo ng 2007.
Wala. 2011. Siyempre, noong 2006, Brad, narito ka na, di hanggang 2011, ano? Okay. So, marami ay mga 5 years, 10 years, ano? Ganon talaga ang buhay ng ministry. Ano po? I've been serving God, as Pastor Bernard said, 26 years in the ministry. But as a pastor, I've been a pastor for 21 years. Nag-graduate po ako sa Bible School ay 2003. 2004, I was commissioned and sent out to start a work doon po sa bayan ng Batangas Province, doon po sa Rosario. At ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon na muli kaming pinagtagpo ni Pastor Bernard. At ang inyo pong pastor ay naging tagapagsalita po namin last September 3 sa pastor's birthday po, no? At salamat sa Panginoon, we were challenged at mga members ay tuwang-tuwa. Una, hindi mahaba yung mensahe. Sapagkat kami pagkalinggo ay inaabot kami ng 12:30 hanggang 1:00. At sanay na po yung mga members namin na gano'n. No? At salamat po at nabigyan muli ng pagkakataon. Tumawag po si Pastor Bernard at supposedly October 26, ano? Ang alam ko ay October 26. Pero church anniversary po namin yon last Sunday. At we were thankful to the Lord. God brought many souls, many visitors. At I hope that God will continue to bless their life. At kaya hindi po kami available noong October 26. At sa isip ko, salamat, makakalibre na. Kasi hindi po pwede ng October 26. Sabi niya, Pastor, baka pwede, mag-a-adjust kami, baka pwedeng October 19. Nako, Pastor, as kumbaga, yung aming paghahanda, hindi ako pwedeng mawala ng October 19. Sabagat I have to settle, I have to give instruction, I have to finalize everything dahil next week is our anniversary. So I thought, libre na naman. Hindi, Pastor, mag-usap kami, baka pwede. Kahit first week na lang ng November. Okay. So, at salamat sa Panginoon na kami po ay naririto ngayon. Kaya purihin po ang Panginoon. At ngayong Sunday po na ito, ang inyo pong tema sa inyo pong Pastor's Appreciation Month ay supporting the pastor. Before we start, I would like to make it clear to every one of us, supporting the pastor, loving your pastor, honoring your pastor, esteeming your pastor, remembering everything. Huwag po kayong mag-iisip na baka magkamali kayo. Huwag niyong iisipin na baka magkasala kayo. Tama pa ba itong ginagawa natin sa ating pastor? Baka naman sumobra tayo. Siyempre, dapat maingat po tayo. Pero I would like to make it clear to everyone, loving your pastor, kailanman ay hindi po kayo magkakamali. Supporting the man of God, you will never be wrong. You will never be wrong. Sapagat ang daming talata sa Biblia na nagsasabi na mahalin natin ang pastor, igalang natin ang pastor. The only time that the Bible mentioned double honor is mentioned toward the pastor. Ang sabi ng Bible, honor thy father and thy mother, which is the first commandment, with promise. And yet, pagdating doon po sa 1 Timothy 5:17, give the pastor a double honor. Aba, ay mabigat po yan. Meron ako narinig nang sabi nila, ano ibig sabihin ng double honor? Kung ang parents mo, you have to honor your parents, bibigyan mo halimbawa siya ng isang baso. Yung pastor mo, 2 baso. Double honor. Pero wala naman sa Bible yon. Hindi naman nakalagay yon. Pero pwede. Tama po? No? So, ibig ko sabihin, ngayong oras na ito, ngayong pagkatong ito, hindi po mali ang ating ginagawa. Hindi po mali.
No? So wag nating i-entertain yung negative thoughts na baka tayo ay nagkakasala. Sabagat sabi ng Bible ay ang Diyos lamang ang ating sasambahin. Kung sambahin po ninyo ang inyong pastor, magkakasala na kayo. Hindi po ang pastor nyo ay Panginoon. Siya po'y tao rin na katulad po natin. Ano? So sige po, tayo po tayo. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan. Exodus chapter 17. Babasahin po natin mula po verse 8 hanggang verse number 14. Basahin natin responsibly. I will read verse number 8, then you will read verse number 9. Okay. All right. Verse number 8, the Bible says, Then came Amalek and fought with Israel in Rephidim. Kayo po, verse 9. So Joshua did as Moses had said to him, and fought with Amalek, and Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. But Moses' hands were heavy, and they took a stone and put it under him, and he sat thereon. And Aaron and Hur stayed up his hands, the one on the one side, and the other on the other side. And his hands were stayed until the going down of the sun. Verse number 14, sabay-sabay po tayo. And the Lord said unto Moses, Write this for a memorial in a book, and rehearse it in the ears of Joshua, for I will utterly put out the remembrance of Amalek from under heaven. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat ngayong pong oras na ito. Panginoon, we give you all the glory and praises for all the things that you have done in the life of Berean Bible Baptist Church San Ildefonso, Bulacan, under the leadership of their pastor, Pastor Bernard Magat. Salamat, Panginoon, sa mga mananampalataya na patuloy na nagmamahal sa iyo at kinakandili ang iyong lingkod na ibinigay sa kanila. Lord, salamat po na ang aming ginagawa ngayong umagang ito ay sanction ng iyong banal na salita. At kami ay humihiling sa banal na Espiritu na siya pong manguna at gagawa sa amin pong kalagitnaan. Lord, kayo po ang kumilos. Lukuban niyo ako ng inyong banal na dugo. Please empower me, Lord. Use me. Anoint my lips, my tongue, and my mouth. Give me words to say. Give me thoughts, Panginoon. At kayo po ang magpala. Nawa ang bawat isa ay lalong patuloy na mahalin ka at mahalin ang iyong lingkod na ibinigay sa kanila para pangasingwaan at pangunahan ang gawain sa dakong ito. Salamat po, Panginoon. Kayo po mataas at sawayin niyo po anumang gawa at hadlang ng kaaway. In Jesus' name we pray. Amen. Ang atin pong mensahe ay pinamagatan ko pong God's Blueprint for the Church. God's Blueprint for the Church. Diba? Ang bawat building na itinatayo, yan po ay lagi kalimitan ay meron po yang plano. May blueprint. Kaya kung ano ang gustong mangyari nung nagpapagawa, kung ano yung magiging pinaka-finish, finished product, yung kalalabasan, ay kung ano ang nadun sa plano. Tama po ba? No? Kaya tayo naniniwala na ang Diyos mismo ay meron pong layunin, meron siyang napakagandang hangarin at disenyo para po sa iglesia. Okay? Bagamat alam po natin, nag-uusap po kami ng inyong pastor, iba-iba po talaga ang simbahan. Hindi ho pare-parehas. Katulad ng bawat isa po sa inyo ngayon. No? Iba-iba po kayo. Tingnan mo ang iyong katabi.
At magpapasalamat ka, you will appreciate God. Lord, salamat, hindi ko kamukha yung katabi ko. Okay? Iba-iba tayo, the same thing with the church. Kaya hindi po pwedeng igaya natin ang isang simbahan dun sa iba. Okay? Yes, pwede nating kopyahin, pwede nating gayanin yung ibang mga bagay, pero hindi lahat. Okay? Maaring meron kaming ginagawa sa Batangas na hindi applicable dito at maaaring meron kayong ginagawa dito na nagmamaterialize, nagwo-workout, pero baka doon sa amin ay hindi. But provided na lahat ng ating ginagawa ay galing sa banal na kasulatan. Amen po ba? No? Kaya itong ating pag-aaralan, ito talaga po, although ito ay Old Testament, at yan ang inyong text sa Exodus 17, pero napakahalaga ng prinsipyo na pwede nating i-apply sa ating simbahan sa panahon ngayon. Okay? Nais kong ipaunawa sa atin mga minamahal na ang atin pong buhay, huwag nating ipagkakamali na ang buhay natin ay hindi isang laro. Life is not a game to play. That's why if you are here playing, you are wrong. You are in the wrong place. If you're trying to make the church and the ministry as a play, you're wrong. Hindi ka tatagal. You will never enjoy the church and the ministry. You will never enjoy supporting your pastor. So we must remember that life is not a game to play, but a battle to face and to fight with. Yan po ang buhay. As God's people, don't forget that we are engaged in a war. The moment you got saved, you wage war with the devil against the flesh and the world. Huwag po natin niyang kalilimutan. Kaya huwag kang magtataka, bakit may mga pagkakataon, yung desire, yung init mo, yung sigla mo, yung fire sa puso mo, para sa Panginoon noon, bakit minsan nagbabago? Bakit minsan nasa taas ka? You're feeling at the mountain peak of your Christian life, and yet time comes. Parang wala. Because there is always a battle. No? Nandiyan ang kaaway. At kahit ang ating Panginoong Jesucristo, in His perfect humanity, was not exempted. Kahit ang ating Panginoong Jesucristo, He was not exempted. We can see that in Matthew chapter 4. Alam po natin yan, but let us read. And when the tempter came to Him, He said, "If thou be the Son of God, command that the stones be made bread." But He answered and said, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God." Then the devil taketh him up into the holy city, and setteth him on a pinnacle of the temple, and saith unto him, "If thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, He shall give His angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone." Verse 7, Jesus said unto him, "It is written," again, "Thou shalt not tempt the Lord thy God." Verse number 8, again, "The devil taketh him up into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world, and the glory of them, and saith unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. But Jesus saith unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve." Mga kapatid, ang Panginoon ay hindi pinalibre ng dyablo. At ano ang tingin natin sa ating sarili kung tayo palilibrihin ng dyablo? Satan is after you. I remember one time I preached, Satan wants to get you. Satan wants to get you. Alam nyo, kahit sa oras na ito, gusto kayong kunin ng dyablo. Satan wants to rob the joy of listening to the Word of God. Satan wants to get you. Alam nyo ang gusto ng dyablo? That you get nothing from this preaching.
That is the devil. Yung kanyang desire, yung kanyang plano na wala kang makuha ngayon. Na hindi mag-level up yung pag-ibig mo sa Diyos at sa iyong pastor. Na hindi ka mag-level up sa pagsuporta sa lingkod ng Diyos. But listen to me. God wants to bless your life. God wants to ilagay sa isipan nyo, mag-input, i-saturate ang ating kaisipan na suportahan palalo ang inyong pastor. Alam nyo, ang isang church, Pastor Bernard, magkaroon ng ganitong building, magkaroon ng ganitong gawain, malaking porsyento, mahal nyo po ang inyong pastor. Actually, itong tema ninyo, I believe, you are already doing it. Amen po? Kailangan lang kayong ma-remind, kailangan palalong i-challenge, no po? Sabagat, meron po tayong kaaway na dyablo. So kung ang Panginoong Hesus ay hindi nakalibre, therefore, as a church, we're not exempted to face conflicts every day. Hindi po tayo libre dyan. Kaya mahalaga, it is very important for us to know the strategy. What we're going to look at Exodus 17, Pastor Bernard, ay estratehiya ng Panginoon kung paano tayo magtatagumpay collectively as a church and individually. Sabagat ako naniniwala, kung ang church ay nagtatagumpay as a whole, individually, ang bawat membro magtatagumpay. Pero kung talunan at bigo, ang bawat membro, ang bawat mananampalataya, wala tayong aasahan na magiging matagumpay na simbahan. The Lord set us an example to follow. Binigyan tayo ng Panginoon ng halimbawa na ating susundan. Tayo bilang kanyang mga mananampalataya, ang ating iglesia, if we want to strive and to succeed. Let me ask you, would you like your church to succeed? Would you like your church to strive? Strive in 2025? Amen? Pero patapos na ang 2025. So, it provides us a pattern. Itong ating titingnan na blueprint ay nagbibigay sa atin ng pattern, ng padron, how our church, through the leadership of your pastor. Say amen. Through the leadership of your pastor and the support of the members to do more. Amen. To do more, to grow more, and accomplish more for the glory of God, move forward, and prevail over our enemies. So let us not forget that our enemy, the devil, wants to hinder the growth of the church. Huwag niyo po yung kalilimutan. Ang dyablo, gusto niyang sirain ang paglago ng simbahan sa pamagitan ng pagwasak at pagkuha ng tatlong letter H. Happy, harmonious, and healthy relationship of the pastor and the members. I strongly believe if there's one thing the devil wants to do in the church, yung ang mga miyembro sa kanilang pastor ay magkaroon ng conflict. Na para bang mga bata, hindi ko yung kabati. Hindi ko yung ka-close. Yan po ang gustong gawin ng dyablo. Mawala yung masayang relasyon ng pastor sa miyembro at ng miyembro sa pastor. Mawala yung harmonious. Yung nagkakasundo. Kasi hindi ko mo masaya magkasundo. Amen. At hindi ko mo magkasundo laging masaya. Bakit ang mag-asawa? Hindi naman sa lahat ng oras magkasundo. We've been married, kami po mag-asawa. Sa December 14, we will be celebrating our 21. 21 years na po kaming nagsasama.
Hindi kami laging magkasundo. Kami magkaibang magkaiba. Ang pagkakahawig lang namin, maganda at saka gwapo. Yun lang po ang halos pagkakatulad po namin. Ha? Pero ang laki ng aming pagkakaiba. Siya po'y Ilocana, from Pangasinan. Ako po'y purong Batanggenyo. Napakalaki po ng pagkakaiba ng kultura. Yung upbringing namin. 12 years old pa lang siya, namatay na ang kanyang tatay. Siya ang panganay. Sa 3 magkakapatid, puro Maria. 3 Marias. So marami kaming hindi pinagkakasundo. Pero salamat sa Panginoon, God is trying to build a happy, harmonious, and healthy relationship. Ganon din po sa church. Kaya huwag niyong entertain na magkakaroon kayo ng negative thoughts, negative feelings toward your pastor. Kasi once na nangyari po yan, kahit sa pakikinig, apektado ng pakikinig niyo. Hindi na kayo mabe-bless. Lagi nyo nang hahanapan ng kapangitan ng inyong pastor. Pero yun ang gustong gawin ng diablo. Pero ang gustong gawin ng Panginoon, anong gustong mangyari ng Panginoon sa church? Masaya, happy, healthy, and harmonious relationship. Nandiyan pa po ba kayo? So ngayon, that's why we need to observe God's blueprint for our church that will show us the importance of supporting the man of God. Sa napili niyong text, pinapakita dyan ang halaga kung paano susuportahan ang lingkod ng Diyos. Napakaliwanag po kung ating titingnan. No? Yung ilang mga bagay na maging pagpapala po nawa sa ating lahat. Unang bagay na ating titingnan, let's look verse number 9. At sabi po dyan sa verse number 9, And Moses said unto Joshua, Choose us out men, and go out, fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in mine hand. With the rod of God in mine hand. By the way, sa ating binasang ito, ang context po nito, ang Amalek, nilusob nila, dinidigma nila, kakalabanin nila ang Israel. At sabi ni Joshua, sabi ni Moses, Joshua, pipili ka ng mga lalaki na makikipaglaban. Ako ay pupunta sa tuktok ng bundok, ng burol, dala-dala. Anong sabi niya? I will stand on the top of the hill with the rod of God in mine hand. The first thing na dapat makita natin na blueprint ng Diyos sa church, number 1, we must always realize that we need the miracle. The miracle. What is the miracle? Makikita natin dito. We know the story. If you're familiar with the story. Ano yung miracle? Bakit? Anong meron? Ano sabi ni Moses? Makikipaglaban kayo, Joshua. Ako ay pupunta sa taas, sa tuktok ng burol, dala-dala ang tungkod ng Diyos sa aking kamay. Pastor Bernard, without the power of God, magtulong-tulong na po tayo. Gawin na ho nating lahat. I-invest na nating lahat kung ano meron tayo. Gawin na natin lahat ng alam natin, kakayanan natin. Pero kung wala ang Diyos, wala po tayong magagawa. Ang sabi ng Proverbs, the horse is prepared against the day of battle, but safety is of the Lord. So the church must always realize that we should not function, we should not operate without God. So what we can see in the rod on the hand of Moses, it pictures the miracle of God. Yan po'y nagpapakita ng himala at kapangyarihan ng Diyos. So the rod of God in Moses' hands reveals
God's power. It reveals God's power. We can see that in Exodus chapter 7. Marami po ito, pero tingnan natin. Exodus chapter 7, verse 9 and 10. Ano pong sabi dyan? When Pharaoh shall speak unto you, saying, show a miracle for you. Hello, are you listening? Ano sabi ni Paraon? Show a miracle for you. Then, thou shalt say unto Aaron, take thy rod, and cast it before Pharaoh, and it shall become a serpent. And Moses and Aaron went in unto Pharaoh, and they did so, as the Lord had commanded. And Aaron cast down his rod before Pharaoh and before servants, and it became a serpent. Yung tungkod, na sabi ng Diyos, ihahagis ninyo, pagka tinanong kayo ni Paraon, pakitaan nyo kami ng himala. Pakitaan nyo kami na talagang kayo ay sinugo ng Diyos na sinasabi nyo. At ihahagis yung tungkod. At nung ihagis ni Aaron, what happened? It became a serpent. Verses 15 and 20. Same chapter. Get thee unto Pharaoh in the morning, lo, he goeth out unto the water, and thou shalt stand by the river's brink against he come. And the rod, amen, and the rod, which was turned to a serpent, shalt thou take in thine hand. Verse 20, and Moses and Aaron did so, as the Lord commanded, and he lifted up the rod, and smote the waters that were in the river, in the sight of Pharaoh, and in the sight of his servants, and all the waters, amen, that were in the river were turned to blood. So we know the story. It was the rod of Moses, or the rod of Aaron, that was instrumental in performing those miracles. So God's power flows through it. Kapatid, kailangan ng church ang kapangyarihan ng Diyos. We need the rod. At alam niyo yung rod na yon, nung tinanong si Moses in Exodus chapter 4, do you remember yung kanilang conversation? Sabi ni Moses, I am not credible. I am not eloquent. I have no authority. Yun yung excuses ni Moses eh. I am not credible. I am not able. And I have no authority. Ang tanong ng Diyos kay Moses, Moses, what is in thine hand? What is in thine hand? Alam sabi ni Moses? Arad. Tungkod po. Pero salamat sa Panginoon. Yung isang ordinaryong stick, tungkod, ay ginamit ng Diyos to perform His miracles. Kaya, nagpapasalamat tayo, we are just ordinary people. Pero pwede tayong gamitin ng Diyos. Ako'y naniniwala, hindi lang ito, pastor, na nais gawin ng Diyos sa buhay niyo. Marami pang nais ipagawa ang Diyos sa atin, pero wag nating kalilimutan, hindi po sa ating lakas. Yan po ay reminder lamang sa lahat sa atin that without God, we're nothing. Sabihin mo sa iyong katabi, kung wala ang Diyos, you're nothing. Oh, wag tayong yayabang. Amen? Ako'y natutuwa nung dumating last September 3, nung dumating po sa amin si Pastor Bernard, una ko agad nakita si Brother Joel at yung magkapatid si Ma'am at si Ate Joy. Sabi ko, nakakatuwa. Nandito pa rin sila, faithful.
kasama ng kanilang pastor. Di po ba? At kung tayo pagpalain ng Diyos, don't forget, we're nothing without God. Huwag tayong magmamalaki, huwag tayong magmamayabang. Di ba? Manatili tayong humble, paturo. Laging handang sumunod sa payo at sa way ng inyong pastor. So it is a reminder for us that without God, we're nothing. Without God, we can do nothing. Not only without God, we're nothing, but without God, we can do nothing. We can do nothing. And without God, we have nothing. Anong meron ka na hindi mo tinanggap? Anong meron ka na nanggaling mismo sa iyo? Kaya nga si Abraham, nung pagkatapos niyang tulungan yung mga hari at bibigyan siya ng samsam, ayaw niyang tumanggap. Anong sabi niya? Baka sabihin niyo, kayo nagpayaman sa akin. Let God make us rich. Let God bless our life. So that wala tayong ipagyayabang. Hindi tayo magbabago. We will remain humble. We will remain teachable. Amen? It reminds us that without God, we're nothing. We can do nothing. And we have nothing. So we must be sure that every time we will do something, God's presence is with us. Every time. Maliit man o malaki, ano man ang ating gagawin, kailangan tiyak natin, kasama natin ang Diyos. Amen po? Or else, everything will just a waste of time. Waste of time. Alam nyo, sa mga panahon, mga minamahal, na tayo ay gumagawa ng anumang bagay na hindi kasama ang Diyos, lakas lang natin, waste of time. Sayang. Wala pong mangyayari dyan. Wala pong mangyayari. Because kung ang Panginoon kasama natin, sigurado, patuloy siyang gagawa. Sa atin, yan sabi dyan, because for sure, we will never succeed without God. We will never succeed without God. Working in us, through us, and with us. So point number 1, the miracle. Hindi po pwede ang church na wala ang kamay ng Diyos. I heard a preaching na sabi ng isang mangangaral sa Amerika, sabi niya, grabe sabi niya, it is a sad thing to hear when a pastor said, if the Holy Spirit will withdraw His presence in the church, it will function the same. Hindi po kailanman yun mangyayari. Hindi kailanman mangyayari. Kaya ang nagpapala, ang nagpapalago at nagpapatakbo ng simbahan na hindi program. Hindi program. Hindi training. Hindi galing. Kundi ang Diyos. Ang Panginoon. At sa buhay, kung ang pagbabasahin lang natin, kakayanan natin, galing natin, we will fail many, many times. So the blueprint for the church, number 1, the miracle. God's hand. Number 2, the man. Sa verse number 12, I will stand on the top. O sa verse 9, I will stand on the top of the hill. Sa verse number 12, and when Moses held up his hand, that Israel prevailed. Israel prevailed. So yun po yung ating makikita. The man. At salamat ang Panginoon, malinaw naman mga kapatid, lagi po siyang gumagamit. When God wants to accomplish something in us, He uses a man. He uses a man. Pag meron siyang gustong gawin, gagamit siya. At napaka-privilege natin. Isipin nyo sa dami ng pwedeng gamitin.
Pero yung mapili niya, ikaw at ako na maglingkod sa Kanya, and especially yung mga pastor, what a privilege. What a responsibility we have to be a pastor. Hindi madali. Pero salamat, gumagamit po siya. So si Moses, ito yung sabi ko kanina, in Exodus chapter 4, verse number 1, atin pong basahin. Exodus 4, verse number 1. And Moses answered and said, but behold, they will not believe me. At first, hindi makapaniwala si Moses na siya yung gagamitin ng Panginoon. Ang sabi niya, they will not believe me, nor hearken unto my voice. For they will say, the Lord hath not appeared unto thee. Kaya kung iisipin natin at titingnan natin ang ating mga sarili, sino tayo para gamitin ng Panginoon? Sa ating mga sarili, wala talaga tayong kakayanan. Sabi niya, they will not believe on me. Nung kami po'y nag-aaral sa Bible School, wala pa po kami mga pisnging ganito. Walang mga tiyan na lumalaki. Lusok ang pisngi. Ang mata, lubog ang mata. Payat. Sabi ko nga, kung ang mga miyembrong nauna ay titingin sa itsura at panglabas ng kanilang pastor, di sila maniniwala eh. Hindi maniniwala. Pero salamat na lang, may Diyos tayong nasa langit na gumagawa sa mga lingkod ng Diyos. Dahil ang dala namin, hindi naman sarili namin, kundi salita ng Diyos. Amen? Kasi sabi ni Moses, they will not believe on me. I have no credibility. Eh, ang tao ba naman, pag tiningnan ka, may mga taong mayroong mala elevator eye. Alam niyo ba yung mala elevator eye? Yung titingnan ka mula paa. Hanggang ulo. At titingnan ka mula ulo. Hanggang paa. Ang tanong nila, sino ba ito? Ano bang nito? Ano bang natapos nito? Ano bang katatayo nito sa buhay? Yan ang tao. Pero sa kabila nun, ang Diyos ay gumagamit, maaring hindi pasado sa ating qualification, pero ang Diyos, Ama sa langit, ay merong nakikita na hindi nakikita ng panglabas na mata. Alam ng Diyos na si Moses ang kinakailangan tao para gamitin niya on that particular moment. Despite ang sabi niya, I have no credibility, they will not believe on me. Ano bang sabi niya? Look at verse number 10. Exodus 4, verse number 10. And Moses said unto the Lord, O my Lord, I am not eloquent. Hindi ako magaling magsalita. Bulol ako, utal. Neither heretofore nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow of speech. Mabagal ako magsalita. Hirap akong magsalita. Yun ang sabi niya. I have no ability. For they will say, balik tayo dun sa verse number 1. For they will say, the Lord hath not appeared unto thee. So ano yung mga excuses niya? I have no credibility. They will not believe me. I have no ability, nor hearken to my voice. I am not eloquent. I have no authority. Pero alam niyo po, nakakatuwa yung mga bata kanina, yung una, tapos ni-recite nila yung Jeremiah 3:15. Alam niyo po ba, ang Diyos mismo ang nag-initiate. God take the initiatives to give us pastor. Di naman natin hiningi yan eh. Hello? Hindi niyo po yan hiningi.
Dinala kayo sa church, naligtas. Ano po ba nauna? Church o pastor? Ano nauna? Church o pastor? Para yung itlog at manok eh. Ano nauna, itlog o manok? Sabi manok. Saan galing ang manok? Sa itlog. O di itlog. Eh, saan galing ang itlog? Sa manok. Walang katapusan. Pero bago po magkaroon ng simbahan, may pastor muna na sinugo. Amen po? At bawat naligtas, naligtas ka na lamang na meron ka ng pastor. May simbahan na. Hindi naman, ay Panginoon, gusto ko magliligtas sa akin yung pastor dun sa kabila. Hindi ka naman makakapamili eh. Amen? So God takes the initiative para bigyan tayo ng pastor na magpapakain sa atin at gagabay sa atin sa ating spiritual journey. Basahin pa rin natin, Jeremiah 3:15. And I will give you pastors. Ang bihira, no? Kaya talagang ang pastor, tunay na pastor, galing sa puso ng Diyos. That shall feed you with knowledge and understanding. Ganon din sa Ephesians 4:11. And He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Ang liwanag eh. Saan galing ang pastor? Saan po galing? Oh, sa Diyos pala galing eh. Di susuportahan natin. Amen? Hindi sa lahat ng, alam nyo, hindi laging tama ang pastor. Pastor Bernard, no? We don't believe in the principle, the pastor is always right. The pastor is not always right. Pero may mga simbahan, yun ang kanilang motto. The pastor is always right. Rule number 2, if the pastor is wrong, hindi pwede. Ang pastor nagkakamali. Tao din siya eh. Merong human limitations. Pero merong divine authority. At ang aming obligasyon, hindi basta holy obligation. Hindi biro. Pero binigyan tayo ng pastor. Amen po ba? Mahal niyo po ba ang inyong pastor? Para mahina. Mahal niyo po ba ang inyong pastor? Sabi natin kanina, hindi kayo magkakamali. Kung mamahalin niyo ang inyong pastor, susuportahan niyo ang inyong pastor, hindi kayo magkakamali. Tingnan niyo, ilang mga talata sa Biblia na nagtuturo sa atin kung ano ang dapat natin gawin sa ating mga pastor. Una, in 1 Thessalonians 5, verse number 12, anong sabi po? 1 Thessalonians 5, verse number 12. Kanina, binasa natin yan. And we beseech you, brethren, to what? To know them which labor among you. To know them. Ay, tama po, pastor. Kilala po namin ang aming pastor. Hindi po yan ganun. Hindi yan yung kilala mo lang. Ibig sabihin, alamin mo. Alamin mo ang kalagayan ng iyong pastor. Nakalulungkot, there are members. Kapag may problema, they don't care kung 10 oras ng gabi, tatawag sila sa pastor, hihingi ng panalangin, hihingi ng tulong. How about when you're blessed? How about when you receive your 13-month pay? Your Christmas bonus? When you are promoted? When you are blessed? Alamin niyo ang inyong pastor. Know them. Kumustahin niyo? Alam niyo ba na hindi sa lahat ng oras laging encourage ang mga pastor? Alam niyo ba na baka may mga panahon at pagkakataon that your pastor is
so discouraged and might be thinking of quitting. Pero yung simpleng, Pastor, good morning po. I'm praying for you. I'm praying for your family. Pastor, patuloy po kayo. I'm blessed with your life. Hindi mo alam kung anong pwedeng maging impact nun. Know them. And then sa verse 13, and to esteem them. Ang akala ng iba dyan, Pastor, yung esteem pinapausukan. Kaya inuulam, pinapausukan, pinag-uusapan. Hindi po ganon. Ang ibig sabihin niyang esteem them, pahalagahan. To esteem them very highly in love. Matindi. Mamahalin mo ang iyong pastor ng mataas na pagmamahal. Amen po. Hindi yung makapagsalita na kahit ano. Hello? You have to love your pastor. Pero ang pag-ibig, hindi lang sa salita po, ha? Oh, there is a saying, you can give without loving, but you cannot love without giving. Love. 1 Timothy 5:17, honor. Worthy of double honor. Sipin niyo yan, sabi let the elders that rule well. Ay tingin ko naman ang inyong pastor, he is ruling well. Amen po? Aba, isipin mo yung, nakabukod ang upuan ng mga babae. Nakabukod ang upuan ng mga lalaki. Ibig sabihin, may sistema. Maayos. Amen po ba? Ay kung ang isang pastor ay hindi nagpe-perform ng maayos, baka impostor, maintindihan natin na hindi mahalin at igalang ng mga miyembro. Pero kung nakikita nyo that your pastor is really doing his best for the Lord, aba hindi mo masama na mahalin ninyo ang inyong pastor at igalang ninyo ang inyong pastor. Honor. Alam niyo po ba kung saan nanggaling ang salitang honorarium? Sa salitang honor. That's the root word of honorarium. Honor. Kaya pag sinabing honor your pastor, hindi lang yung honor sa salita. Yan ay may kasamang ano? May kasamang pagbibigay. Honorarium nga eh. Hindi nyo po binabayaran ang inyong pastor. Ito, Pastor's Appreciation Month, hindi po ito bayad. Kasi naniniwala ako, nung magsimula ang inyong pastor, wala ito sa isip niya. Tama po ba, Pastor? Kailan lang naman ito eh. Nagsimula po kami, hindi namin ito inisip. Na sa aking pagpapastor, nawa tuwing October, aalalahanin ako, wala po kaming ganon. Basta sa puso namin, maglilingkod kami, mangangaral kami, gagawin namin ang panawagan ng Diyos sa amin, regardless kung anong itrato sa amin ng miyembro. Pero hindi habang panahon, hindi kayo tuturuan. Hindi habang panahon, ang church ay mananatiling walang pakialam sa kanilang pastor na nagpupuyat, nagpapagal, nagsasakripisyo, nagtitiis. Karapatan natin, tungkulin natin ang mga bagay na ito. At hindi lamang iilan. Kung maaari lahat. Hello? Kung isa-isa ko po kayong tatanungin, can you honestly say, can you say amen? Because you are not guilty of knowing your pastor, loving your pastor, honoring your pastor, you're not guilty. But if you know in your heart that you're guilty, it's not too late. It's not too late. Ilapit mo sa Panginoon. Iluhod mo kung meron ka mga negatives. Kung meron ka mga
ill feelings, surrender it. Ilapit mo. Hindi yan makakatulong sa'yo. So you have to know your pastor, love your pastor, honor your pastor. Ito, very basic po itong binabanggit ko sa inyo. What else? Hebrews 13:7. Remember your pastor. Alalahanin niyo ang inyong pastor. Alam niyo, kung may mga miyembro at mga simbahan na lagi nilang naalala ang kanilang pastor, walang pastor na maghihirap. Walang simbahang maghihirap. Walang simbahang mananatili na nasa grahe. Walang simbahan na mananatili nasa ilalim ng puno ng mangga. Na pagka umulan, hindi magkaintindihan kung sa tatakbo. Why? Bakit may mga ganong gawain? Kasi may mga miyembro na hindi nila naintindihan. Ng Diyos, ang sistema ng Panginoon ay naglalagay siya ng pastor para pangunahan sila at ang mga miyembro ay magtulong-tulong at alalahanin ang kanilang pastor. Hindi lamang pag may problema tayo, natin maalala ang pastor. Sana when you are on the top, on the mountain top, on the mountain peak of your life, remember your pastor. Amen? When you receive a blessing, remember your pastor. Maalala mo siya. Habang kumakain ka sa masasarap na kainan at masasarap na pagkain, naalala mo bang iyong pastor? Si pastor kaya nakakain na? Mamamalengke ka. Sana maisip mo, maalala mo, sina pastor kaya nakapamalengke na? Nag-almusal na kaya? Bibili ka ng pandesal? Ay, sina pastor kaya madalan? Remember your pastor. Hindi po yun mali. Yun ang sabi ng Bible. Remember them. Pag pinagpala kayo, huwag kayong makalimot. Ang pastor's care, pastor's appreciation, ay hindi lamang every October. Every day we should exercise. Amen po? It's not the amount that really matters. It's the heart that counts. Amen? Obey. Remember, then obey and submit. Hebrews 13:7. Hebrews 13:7. Basahin natin. Nadyan pa po ba kayo? Okay, Hebrews 13:7. Remember them which have the rule over you. 17. Obey them that have the rule over you. And what? Submit. Alam niyo po sa church, kita ni na pastor ito? Kasi sa church mo, hindi lahat ang pastor mas maedad. Tama? Alam niyo, may mga member kami, 60s, 70s, meron kaming 80 years old. Lahat po yun nagbe-bless sa pastor. Pagdating, pag-alis, magbe-bless yun. 80 years old. Minsan, nahihiya ako. Sabi ko, ako po dapat ang nagmamano sa inyo. Tatanggalin ang sombrero, magbe-bless. Pastor, bless po. Hindi ibig sabihin, may pastor, siya ang pinakamagaling. But you have to submit to your pastor. Amen po? Maaari yung idea mo kakaiba sa idea ng iyong pastor, pero pasakop ka. Pasakop ka. Pag pastor ka na, kung may mga preachers tayo, pastor, always learn to submit. Don't preach something against with the stand of your pastor. Amen. Always, when you were given a privilege to preach, always preach complimenting your pastor. Huwag mong kukunin ang loyalty ng mga miyembro. Obey and submit to your pastor. Alam niyo po ang pagsunod?
at pagpapasakop, hindi sa gusto mo. Halimbawa, simpleng halimbawa. Halimbawa, ayaw na ayaw mo ng kulay na orange. Sino po sa inyo ayaw na ayaw nyo ng orange? Ayan, si ma'am na doon. Orange. Eh, ang motive nyo sa anniversary orange. Ano ba naman yun? Orange man, dami-daming kulay, bit orange pa. Pangit-pangit, di bagay sa akin. Where is obedience? Where is submission? Ha? Alam mo, maglalagay ng, alam mo ba, pag naka-aircon na kayo, most probably, maglalagay kayo dyan ng Korean blinds o kurtina. Eh, alam nyo, iba-iba ho ang gusto nyong kulay. Meron dyan, gusto itim, gusto asul, gusto berde. Ay mapagbigyan lang kayo, bawat bintana, ibang kulay, dito asul, doon pula, doon berde. Ay anong klase naman ho yan? Tama? Hindi ho ganoon. Matutunan yung tanggapin kahit ayaw nyo. Matutunan yung pasakom kahit ayaw nyo. Hindi yun mahalaga kahit anong kulay. Ang mahalaga yung puso mo. Yung mahalaga nagpapasakom ka. Hindi yung pasusot. Madali ang sumunod pag gusto mo. Madali ang sumunod pagka madali ang pinapagawa. Madaling sumunod kapag gusto mo yung nagpapasunod. Kita mo yung mga binata na nanliligaw. Kahit anong iutos, talaga naman. Eh gusto niya eh. Mahal niya yung dalaga. Pero nung utusan nung nanay, mamaya na po, may ginagawa pa. Kita mo yan? Salbahing bata. Pero kahit mahirap, kahit hindi mo gusto, kahit ayaw mo, sumunod ka. Di ka naman mapapahamak eh. Di ka naman mapapasama. Walang matinong pastor na ipapahamak ang kanyang mga tupa. Wala. At panguli, sa Hebrews 13 pa rin, verse number 24, ito ang sabi, salute all them that have the rule over you. Salute them. Saluduhan. Kaya pag nakita nyo ang inyong pastor, kahit anong ginagawa nyo, ititigil nyo. Good morning po, pastor. Bless po. Salute them. Alam nyo sa military, sino ang una na saludo? Higher ranking o lower ranking? Lower. Tama? Siyang una sa saludo? Sinong una nagbababa? Yung higher. Hanggat hindi nagbababa ng kamay, yung iyong superior, hindi bababa yung mas mababa. Hello? Si pastor, hindi ako pinansin. Paano ka papansinin? Hindi ka namansin. Ikaw ang unang pumansin. Amen? Yung mga bago natin, ang church, mamahalin kayo, nagpapasalamat na dyan kayo, paglilingkuran kayo, pero wag niyong gagawin ng simbahan na lugar na para kayo'y mapansin. Amen po? Kasi may mga tao talagang kulang sa pansin. Gusto nila, kaya yung pa-selfie-selfie na ganyan, yung lahat na lamang ay pinost sa Facebook, ano bang gusto niyong patunayan? Yeah, pasensya na kayo ha. Halimbawa, tinan nyo, birthday ng anak mo. Hindi mo pa pwedeng sabihin, batiin siya in person? Bakit sa Facebook mo pa babatiin? Nabati mo na siya eh. Anak, happy birthday ha. Bless you anak. Bakit magpo-post ka ba sa Facebook? Sino bang gusto mong batiin? Yung mga friends mo sa Facebook? Yung public? O yung anak mo? Mga kapatid, what's wrong? We want the attention of the world. Hindi nang turo ng Bible, deny yourself. Die daily. We don't need to impress the world. There's only one person that we must please. And that is the Lord Jesus Christ, our Savior.
Pero hindi ko kayo binabawalan na mag-post kayo. Hindi po. Provided, what's your purpose? Para palagpakan ka ng tao? At hangaan ka? No. At ako'y naniniwala, hindi lahat ng nasa social media totoo. Karamihan dyan ng ipinopost, filtered. Pili. Bibira naman na magpo-post dyan ng pangit eh. Oo. Hindi magpo-post ng babago siyang gising at may muta at panisalaway pa. Pupunasan muna niyan. At pag maayos na saka, titingnan muna kung okay. Pag hindi okay, nakasimangot, delete. Kuha uli. Huwag nating gayanin ang mundo. Amen? Merong salita ng Diyos na dapat nating kopyahin. At tinuturuan tayo kung anong gagawin natin. Kasi ito ang plano ng Diyos eh. Kapangyarihan niya, tao niya, daman. At ito, pangatlo. Salamat, God first in the church. And then naglagay siya ng pastor. Pero alam niyo po mga kapatid, ang bawat isa po sa inyo mahalaga. Sabi mo sa iyong katabi, mahalaga ka kapatid. Sabihin mo, mahalaga ka. Wag na wag niyong iisipin na merong isa man sa inyo na hindi mahalaga. Maling-mali yan, daya yan ng dyablo sa inyo. Hindi kayo pare-parehas. Pero bawat isa mahalaga. Amen? Iba yung nakikita natin dito. Pero alam niyo po ba, salamat sa mga members that they are faithfully working at the back. Without being recognized. Yung sa kitchen, yung sa mga bata, yung mga drivers, everything. Cleaning the restroom, hindi yan. Pero alam nyo, lahat dyan mahalaga. Walang mababa at maliit na gawain sa gawain ng Panginoon. Amen po? So the members, number 3, the members. Look at verse 9, 10, 12, and 13. Let's go back to our text. Exodus 17. Verses 9. And Moses said unto Joshua, choose us out men and go out, fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in mine hand. Unang-una makikita natin dyan, si Joshua. Si Joshua. Sino yung mga katuwang ni Moses dito? So we will find who are they and what they did in order to prosper and succeed and how they supported the man of God. Ilang mga instances titingnan natin dito, paano sila nagtagumpay, paano nila tinulungan, at paano sila sumuporta sa lingkod ng Diyos. Una po, si Joshua. Ang sabi sa verse 10, so Joshua did as Moses had said to him. Nakita niyo po? Joshua did as Moses had said to him. So una, nangangailangan ng mga lingkod ng Diyos na mga katulad ni Joshua. You can be Joshua even today. You can be the modern Joshua. No? God's men need even today like Joshua who will follow their leaders' instruction. Anong katangian meron si Joshua? Marunong siyang sumunod kung anong pinapagawa ng kanyang leader. Tingnan niyo sabi ho, so Joshua did what he wants. Alam niyo minsan, pakiramdam mo, mas maganda ang idea mo kesa sa pastor mo. Most of the times. Hindi, pastor mas maganda po ganito okay naman yung nagsasuggest. Pero pagka hindi tinanggap ang suggestion mo, huwag kang ma-offend. Huwag kang sasamang loob. Okay lang yun. Okay lang yun. Si Joshua, tinan nyo. So Joshua did as Moses, as some of Moses' instruction.
Some ba? Few? Many? O lahat? Lahat. So maganda kay Joshua, bilang miyembro, mga kapatid, na plano ng Diyos sa church para tayo magtagumpay, matuto tayong sumunod sa pastor. Amen? Ano sabi? Si Joshua, hindi siya gumagawa at dumidiskarte ng kanya. Ang ganda. Hindi siya dumidiskarte ng kanya. Huwag mo kayong didiskarte ng inyo. Bakit si King Saul, finally, he was dethroned at naalis bilang hari ng Israel? Alam niyo ang huli, isa sa huli niyang ginawa? Nung maghahandog sila. Hindi pa dumarating si Prophet Samuel. Sabi niya, tagal naman. Inip na yung mga tao. Pagkatapos sila magtagumpay sa labanan, hindi nila pinatay yung mga matatabang guya, yung mga baka, ano. At ang sabi, iahandog. So si Saul, hari po siya. Hindi pwedeng maghandog ang hari. Kailangan nilang antayin si Prophet Samuel. Hindi siya nakantay. Pinangunahan niya. Alam niyo, dumiskarte siya ng kanya. Ano sabi ng 1 Timothy 2:15? 3:15? Tingnan natin. Sabi ni Apostle Paul kay Timothy, if I tarry long, chapter 3, verse 15, 1 Timothy 3:15. Tingnan niyo, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. Alam niyo, blessing minsan yung mga delay. Blessing po yan. Para turuan tayo kung ano ang dapat nating ugaliin sa loob ng simbahan. The church is not a place of courtship. Hindi ito ang lugar para tayo magligawan. Amen po. The church is not a place for selling. Amen? Hindi yung habang nakikinig, may dalang brochure. Sabi, sister, may promo ngayon, buy one, take three, order ka na. Akala ang binubuklat, Bible. Yung pala yung brochure. Hindi ito lugar para magbentahan. Amen? Pwede siguro pagtapos ng service, sa labas. Huwag sa loob. Hindi rin ito ang lugar para matulog. Amen? Naku, pag naka-aircon na po kayo, sarap na pong matulog niyan. Mawiwili lalo kayo, magiging maaga kayong sumimba. Bakit? Ang lamig, naka-aircon na. Ay kung 10 ba namang floor standing yung ilalagay nyo dyan? Pero alam nyo po, hindi ito lugar para matulog. Amen? Dito lugar para maglaro. Hindi ito lugar para magmarites. Ito'y lugar para sambahin natin ang Panginoon. Para paglingkuran natin siya, pag-aralan ng kanyang mga salita. Amen? So si Joshua, hindi siya dumiskarte ng kanya, hindi siya gumawa ng kanya. Amen? Ano ba? Si Joshua, bilang miyembro sa ating panahon, marunong makinig. Alam niyo, yan po ang dapat nating palakasin. Yan ang dapat nating pagigihin, yung ating pakikinig. Ilan ba ang tainga na ibinigay ng Diyos sa atin? Ilan po? 2. Ilan ang bibig? Bakit kaya? Natanong nyo na ba yun? Ano kayang buhay meron tayo kung 2 ang bibig natin? At 1 lang ang tainga? Ang Diyos kaya nagkamali? Lord, sana 2 bibig ko, ang dami ko pang gusto sabihin. Hindi ko tuloy madami, ang dami ko sabihin. Marunong ang Diyos. Bakit 2 tainga ang ibinigay sa atin? 1 lang bibig. Para mas malimit at mas mahabang oras ang ating ipakikinig. Kung ako'y papipiliin, Pastor,
mas masarap mang nakaupo kaysa nagsasalita. Sabagat sa iyong pagupo at pakikinig, marami kang pwedeng matutunan. I-treasure po ninyo hanggat nakakapakinig pa kayo ng mga payo, saway, utos ng salita ng Diyos, ginagamit ang inyong pastor, maging katulad tayo ni Joshua. Amen po? Not only Joshua, sino pa yung kumakatawan bilang miyembro sa panahon nila? Look at verse 13. Verse 13. Ano sabi? Then they go with Joshua. Sa verse 13, tingnan niyo po ha. And Joshua discomfited Amalek and his people with the edge of the sword. So I do believe mga kapatid, meron po ditong mga kasama si Joshua. Pumili siya eh. Di ba? May mga pinili siya. Nagtagumpay sila dito mga kapatid. So the men or the people of war, they were united. They were united. Nagkasundo sila. Nakakatuwa, no? Kahit kakaunti, kahit di ilan, basta magkakasundo, may magagawa. Amen po. Please, wag nating hayaan ang disunity makapasok. Pwede ko bang hilingin tumayo mga young men? Young men. Would you stand up? Oh, mga young men. Kapupugi ah. Okay. Young men. Napakaganda kung ang mga kabataang lalaki united. Wag niyong hahayaan darating kayo sa punto na magpapangapangagaw kayo sa dalaga. Amen? Pwede sila pa magpangapangagaw sa inyo, pwede. Ang ganda kung ang mga young men nagkakaisa. Suportahan niyo ang inyong pastor. Oh. Makinig kayo sa inyong pastor. Always go with your pastor. Don't spend much of your time with your contemporaries. Go with your pastor. You will learn so many things from your pastor. Be united. Pag ang pastor nagpatawag ng mga kalalakihan, ng mga kabataan lalaki, nadyan agad kayo. They were united. Thank you sa inyo. And I hope ganun din ang mga young ladies. Mothers and fathers, mga young professionals, let us be united. Magkaisa tayo. Magkaisa po tayo. Katulad nila. They were united. Ano ba maganda sa kanila? At sana maging ganun ang church. They were brave. They were brave. Alam niyo ba mga kapatid, kung matatakot tayo, Pastor Bernard, kung natakot kayo, wala kayo nito. Nakakatuwa po, malaki yung lugar. Halos may similarity. Kami pinagpala din po ng Diyos at pinagkalooban ng property, less than 1,000 square meters. During pandemic, 2020, nung maibigay ng Panginoon, wala kaming pera. Pero may Diyos na mayaman. Kung natakot kami, isipin niyo po ha. Kinakausap namin yung ahente, 3.5 cash. Yung lote, 3.5. Ang pera lang meron ng church, 500,000. Isipin mo pa paano? Paano ka makikipag-transact? Salamat. Ang pastor, una, hindi natakot. Ang mga miyembro, hindi natakot. Sabi ko, church, wala tayong pera, pero ganito ang gagawin natin. Lahat ng merong pwedeng ibenta, ibenta. Aba, hindi biro yun. May nagbenta ng motor. Kahit na ospital ang anak. Nung mabenta ang motor, sabi nung tatay, bayaran mo na yung ninong mo na inutangan. Eh hindi po, nung mabenta, dinala sa church kahit ordinary days. At inuna yung commitment niya. Sabi ko, mag-loan. Yung pwedeng mag-loan, mag-loan.
Kung ang inyong puso maglo-loan, kayo magbabayad. Praise the Lord. Kung hindi nyo kayang bayaran, pero pwede kayo mag-loan, the church will pay by faith. Alam nyo po ba? Nagulat ako. May pumasok sa aking account, 1.3. 1.3. Tinawagan ako ng manager ng bangko, Sir, may pumasok po siya. Opo, I know it. Kasi baka akala nila maling di ba? Sabi ko, yan po ay para sa aming church building. Niloan ng isang membro. Siya nagbabayad. Mabuti ang Panginoon. Kasabay noon, nag-birthday po ako. Niregaluhan ako ng Innova. Yung pong gamit ko. Wala kaming pera. Pero kung matatakot ka, walang mangyayari sa gawain ng Panginoon. Kasama natin ang Diyos. Dapat lang magkaisa at may tapang, may lakas ng loob. Suportahan niyo ang inyong pastor. Kapag meron siyang vision, meron siyang nakikitang gustong mangyari, huwag kayong tututol. Huwag kayong tututol. Huwag tayong matakot. Kasi kung matatakot tayo, huwag kayong matakot dahil ipa-aircon ito. Alam niyo, Pastor, sa tingin ko, ang air condition ngayon, hindi na luxury. Hindi na luxury. Yan ay necessity na. Hindi yan para magmasarap. Hindi po. Huwag tayong matakot. Huwag kayong matakot magbigay ng inyong first fruit offering. Huwag kayong matakot magbigay ng inyong mission fund, ng inyong mission giving, ng inyong tithes and offerings. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot magbigay ng sacrificial giving. Sabi ko doon sa amin sa church, mga kapatid, huwag tayo mapapagod. Ang pagbibigay sa gawain ng Diyos walang tapos. Kailan matatapos ang pagbibigay? Pag natapos kang tumanggap. Hanggat buhay ka, hanggat may Diyos, tatanggap ka. Dahil ang Diyos, mapagbiyaya. At habang tumatanggap ka, huwag kang mapagod magbigay. Huwag kang matakot magbigay. Huwag kang matakot maubusan. Huwag kang matakot mawalan. Dahil ang sabi ng Panginoon, ang nawawalan nang dahil sa Kanya ay siyang magkakaroon. Ngunit ang ayaw mawalan, siyang nawawalan. Huwag kayong matakot mawalan. Naalala niyo yung babaeng balo? Nang sabi ng Diyos kay Elijah, Elijah, inutusan ko ang babaeng balo sa Saripatuman, pakakainin ka. Pagdating niya doon, nakita niya, sa tarangkahan pa lang, bungad pa lamang nung syudad, nakita niya yung babae. Siguro, sabi niya, ito na siguro yung babae. Testingin ko nga. Sabi niya, pakainin mo ako. Alam niyo sagot ng widow woman? Sabi niya, paano kita mapapakain? I only have a handful of meal at kaunting langis. At ako'y ito, naglilimot ng 2 patpat. Imagine niyo, ma'am, ano maluluto ng 2 stick? Baka kahit magpainit ka ng tubig, hindi mo mapakulo. Pero yun ang sabi ng babae. Ano sabi ni Elijah? Go ahead. Go ahead. Pero unahin mo ako. Pambihira, pastor. It takes courage. Nasabihan mo ang mga miyembro, unahin niyo ang Panginoon. Unahin niyo ang pastor niyo. Alam ko may bayarin kayo. Alam ko may pangangailangan kayo. Pero unahin niyo ang Diyos. Unahin niyo ako. Sabagat ang sabi ng Diyos, hindi kayo pagkukulangin. At alam niyo, na-challenge yung babae. Nagtiwala sa Panginoon. Nagtiwala sa lingkod ng Diyos. Inuna yung pastor. Nung makakain si Elijah, yung propeta, larawan ng inyong pastor sa panahon ngayon. Nung makakain, yung mag-ina, nakakain. Kinabukasan, may nakakain. Hanggang nagpadala ang Diyos ng ulan. Tagtuyot yun eh. Famine yun eh. Ay kung natakot si Elijah, kung natakot yung babae, pare-pare silang utas. Sa Batangas, yung utas, patay. Utas ka, patay ka, tigas ka. Kapatid, huwag kayong matakot. Huwag tayong matakot na magbahagi ng salita ng Diyos. Huwag tayong matakot na mag-anyaya. Di mo si kapatid, 2 oras, Brad, isipin mo yan, pastor. Ay kung natakot kapatid ang nag-share sa'yo,
Mukha namang hindi ito buhay pa parang sinusunog ng kaluluwa sa impyerno Buti hindi natakot. Sinaran ka, kapatid. Sabi mo, 2 oras. Bago makarating, may purihin ng Diyos. Ilan pang mga katulad nila ang pwedeng maligtas kung ang bawat isa sa atin hindi papasukin ng takot. Amen? They were united. They were brave. What else? Ano ba? They were supportive. They were supportive. Who knows na meron din silang mga obligasyon? Who knows na meron silang kabalahan? Pero dahil alam nila, kailangan silang magtulong-tulong. Kailangan silang maging matapang. Kailangan silang magsumuporta. They went. Why? Because they were willing. They were willing. Hindi ang usapan dito, sinong leader. Hindi ang usapan dito, sinong matataas. No. We should not care who gets the credit or who gets the glory. Basta mahalaga gawin natin. Alang-alang sa Panginoon. They were willing. They were doing it or fighting for the common goal. Walang hidden agenda. Walang pang sariling adhikain. Basta iisa ang kanilang kaisipan, manalo sila. Amen po? Sino po bang gagalingin kung magkaroon tayo ng magandang church building? Sino po? Yung po bang mga unbeliever? Kayo po. Amen po? So yun makikita natin. The members, Joshua, the men or people of war, and thirdly, si Moses nung umakyat sa bundok, meron po siyang kasama. Sino yung kasama niya? Si Aaron at saka po si Hur. Okay. So, itong si Aaron at saka po si Hur, they share the burden and assisted closely the man of God. Kailangan ng mga pastor na mayroong makikibahagi sa kanilang bigat at pasanin. Amen po. Alam nyo kung meron tayong pinaka-list na pwedeng magawa. Kung hindi ka na makatulong, huwag ka na maging pabigat. Wala ka na nga ginagawa, manahimik ka na lang, nakatulong ka na. Uulitin ko yun, baka hindi na-gets ng iba. Alam niyo ba, minsan yung iyong pananahimik, tulong na. Kasi wala ka namang ginagawa, imik ka pa ng imik. Ang tagal-tagal naman. Haba-haba naman ang mensahe. Oh, totoo yun. Sabi nung iba, blessed is the preacher who preaches short, for they shall be invited again. Alam niyo, kung wala tayong magandang sasabihin, tahimik na lang tayo. Huwag tayong magkomento ng kung ano-ano. Amen po? Bakit? Tingnan nyo tingnan nyo. Halimbawa, nag-uusap na ganyan. Sabi nung, meron sabi natin may project sa church. Okay, may project. Or merong mga event na gagawin. Sabi ni isa, ikaw ba'y sasama? Ako'y hindi. Ay, kita mo, hindi ka na nga sasama, bita rin sinasabihan mo pa. Gusto mo rin siya, wag sumama. Uy, pupunta ka ba? Hindi ako makakarating. Ikaw, pupunta ka? Ay, wala ka pala. Hindi na rin ako. Kita mo, kagaling-galing na pupunta sana yun. Hello? Sometimes, hindi na tayo nakakatulong, nagiging dahilan pa tayo para ang iba maapektuhan. Kailangan ng inyong pastor ng Aaron and Hur that will share the burden. Papasan, tutuwang, hindi pabigat. Amen po? May mga mag-a-assist. Kailangan na inyong pastor na mayroong mag-a-assist, katulad ni Moses. They went up to the hill.
Si Aaron and Hur, they went up to the hill. Okay? Alam nyo, pag sinasamahan nyo ang inyong pastor, nakikinig kayo, you will understand the need of the hour. Nakita nila eh. Hindi naman sila nakatayo lang at nakaganon. Kita nila. Meron silang napansin, pastor. Pag nakataas ang kamay ni Moses, hawak yung tungkod. Na sa Diyos nagtitiwala, sa Diyos umaasa, nananalo si na Joshua sa baba. Pero habang unti-unti, tao rin si Moses, nangangalay, nangangawit, nabibigatan. Napansin nila, pag nakababa ang kamay ni Moses, naririnig siguro nila yung mga taga, yung mga sibat. Nakikita nila, kalat yung dugo. May namamatay. Naisip ng dalawa, paupuin si Moses sa bato at hinawakan nila magkabila yung kamay at itinataas. At hindi nila iniwan. Ako'y naniniwala, hindi sinabi ni Aaron, pambira na may kaming galay ng Moses eh. Yung pinagagagawa mong yan, pati kami nadamay. Magpapa-project na ganyan, tapos naman kami na may talagang pipigain ang pipigain. Hindi sila ganun. Hindi nila sinisi, hindi nila binlame si Moses. Hinawakan nila. Hindi nila iniwan ang leader nila. Amen po? They understand the need of the hour. Hindi lang tayo nakatingin ganyan. Handa, mabilis tayo. Ready tayo gawin ang pwede nating magawa. Pag meron ka nakita na pangangailangan, ikaw na ang mag-address. Sa iyo pinakita ng Panginoon eh. Nakita mo ba, pundi na pala yung isang ilaw. Biti tatawagin mo, Pastor, pundi na po. Tuturo mo ba kay Pastor? Dapat gawa ka na ng paraan. Amen? Sino kaya makatulong at aming papalitan na rin ng ilaw? Amen? Hindi pati ba naman ilaw ay si Pastor pa? Yung mga simpleng bagay. Pag nakita nyo yung pangangailangan, kayo na ang tumugon. Katulad ni Aaron at saka ni Hur. Amen. They took the stone and put it under him. Verse 10, they stayed up his hands. Tinaas nila. They assisted, they supported, they stood, they stayed with the man of God until the end. Alam nyo, samahan nyo lang ang inyong pastor, may mangyayari. Wag yung kayo mawawala, tapos saka kayo babalik pagka tapos na. Merong ganyan eh. Parang pag-offering. Pag-offering time. Aywan ko ba naman, pag-offering time, meron talaga napapaihi. Bisyo na pag nag-offering, mag-CCR. Kaya ang advice ko, Pastor, pag offering time at may nag-CR, magpa-assign ka ng usher doon. Tapos, dadali ng basket. Brad, sis, offering mo po. Just in case, na-style niya yon, makalibre siya. Sayang, ikaw ang baby, ikaw ang pagpapalain eh. Amen po? Aba, isipin mo, pagka-commitment at giving ayaw, ay pagka-accomplish na at may gusto na. Amen po? Sa inyo pong air-condition project, magkaroon po kayo ng bahagi lahat. Amen? Minsan ganito yan, sa aking observation, kung sinong walang bigay, gusto pa doon sa tapat. Wala namang bigay, gusto pa doon sa malamig. Kahina naman laksi-laksi naman. Pero tanungin mo kung magkano kanyang binigay, wala. Bakit nga ganun? Yung mga walang ginagawa, sila pa mapaghanap. Sila mapamuna. Pero samahan nyo lang ang inyong pastor, huwag kayong bibitaw, magpatuloy kayo hanggang huli. Hanggang huli. Dahil nature ng Panginoon yan eh. Okay? So we can see that victory is possible. Amen po? Victory is possible if we will do our part.
and work hand in hand, especially with the help of our Almighty God. Gawin nyo lang ang bahagi nyo. Posible po ang tagumpay. Tutulungan tayo ng Panginoon. It means we can succeed in doing the work of God, in advancing the kingdom of God, in winning souls for Christ, in growing together in our faith and Christ-likeness, if we will follow God's plan for our church today. Are you listening? Nawa, manatili kayo na nasa tabi ng inyong pastor. Manatili kayo na nasa likod ng inyong pastor. Suportahan nyo anuman ang mangyari, mga minamahal. Katulad po ni Joshua, nung mga nakipagdigma kasama ni Joshua, ni Aaron, at saka ni Hur, they stayed until victory is given by God. They supported their leader. They don't care about their personal interest. They were aware that God has appointed a man or a leader. Aware po ba kayo na ang Diyos ang naglagay ng inyong tagapanguna? When was the last time na sinabi nyo sa inyong pastor, Pastor, thank you po. We love you in the Lord. I'm here to support you. When was the last time sinabi nyo? Kailan? Or when was the first time na binanggit nyo yun? Be a friend of your pastor. Be a friend. Alam nyo kung maaari, huwag kayong aalis ng church na hindi nagpapaalam sa inyong pastor. Always thank God for your pastor and for the message. Pastor, thank you for the message. I'm blessed. I am rebuked. I am corrected. Huwag basta alis. Kasi minsan may mga membro, closing prayer pa lang, nasa labas na eh. Pero nakakatuwa mga members na hindi naalis, nang hindi nagpapaalam, na hindi nagpapasalamat sa kanilang pastor. Be a friend. Are you listening? Opo, malapit na po tayo matapos. Be a friend. Maging kaibigan kayo ng inyong pastor. Kaya, be a blessing. Not only be a friend, be a blessing. And be blessed as you cooperate with God and with the whole church and submit to the leadership of your pastor. Be willing and always be available in supporting your pastor. Be like Joshua and the men of war, Aaron and Hur. Will you come and make a decision today? Would you come? Would you come and do your part as a believer and a member of your church? Tayo po'y tumayo. Tayo po'y mananalangin. Sabi po mga kapatid ng Hebrews 11:6. Hebrews 6 verse 10. For the Lord is not unrighteous to forget your work and labor of love. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos ngayong sandali pong ito. Salamat po sa inyong halimbawa na ibinigay sa amin from the book of Exodus chapter 17. We can learn and apply it in our church today. Salamat po Panginoon, hindi namin kayo pwedeng i-miss out. Hindi ka namin pwedeng isang tabi, Panginoon. You're the head of the church. You're the leader of the church. Kayo ang unang-unang dapat lagi naming hinahanap at inaasam-asam sa aming buhay at sa buhay ng simbahan. At salamat, Panginoon, nagbigay kayo ng iyong tagapanguna. Salamat sa church na ito, binigay niyo po si Pastor Bernard Magat. Salamat na naging mabuti at tapat sa kanyang buhay. He's been serving you, Lord.
for more than 2 decades. And I pray, oh God, help every member to love and support their pastor more than, better than, and greater than what they're doing in the past. I hope that this church will be a testament, will be an example, and a testimony sa aming paligid that there is a certain church who were taught and blessed by having a pastor. And I know, O Lord, that your message has been a challenge and a blessing for all of us. Panginoon, mangusap ka sa aming pong kalagitnaan. Nanawa ang bawat isa, they will make and renew their commitment na ang pagmamahal sa iyo ay may papakita rin sa pagmamahal sa kanilang pastor. At kung meron silang mga pagkukulang, mga dapat itama, dapat baguhin, dapat gawin, O Diyos, base sa mensaheng kanilang narinig, simulan po nila sa oras na ito. Habang tayo nakapikit at nakatungo, I will ask Pastor Bernard. Salamat po, Pastor. Church, as we continue our invitation, aware ba tayo na ang pastor nyo ibinigay ng Diyos? Kung aware tayo na si Pastor Bernard ay binigay ng Diyos sa Berean Bible Baptist Church at ito ay fulfillment ng inilagay sa Jeremiah 3:15 na magbibigay siya ng pastor to feed you with knowledge and understanding at yan ay nire-recognize natin, say thank you dito sa harapan. Come on, you forward. Say thank you to the Lord. Lord, salamat po. Binigyan niyo kami ng pastor to guide us, to correct us, to rebuke us. Ginagamit mo siya to strengthen us para ngayon mapit kami ng knowledge and understanding, maunawaan namin yung lalim ng salita ng Diyos. Kung minsan nasasabi, ganun pala yun, salamat sa preaching ni pastor, naunawaan namin. Dahil yun ang purpose ng Diyos, kaya siya nagbigay ng kanyang lingkod. Yung malalalim na salita niya ay upaunawa sa atin. Nang sa ganun, hindi tayo mahirapang intindihin kung ano yung ating ipamumuhay, ano ba ang tama, anong dapat sundin, alin ang hindi dapat gawin. Ngayon, kung na-recognize mo na, maging kaibigan ka ng pastor mo. Ang pastor mo ay binigay ng Diyos hindi para awayin ka at hindi maging kaaway mo. Be friend to your pastor. Kung meron man sa ating sama ng loob, hindi pagkakaunawaan, you talk to God, you ask forgiveness. At alam ng Diyos at hindi nagkamali ang Diyos na itong ilalagay kong pastor na ito ay hindi perfect. May pagkukulang. Pero ilalagay ko yan to lead the church. Nakatanggap tayo ng kaligtasan na si Kristo lang ang tagapagligtas dahil may pinadalang pastor para ituro yun. Na hindi sarili yung kamaliligtas, hindi sa gagawin mo, hindi sa effort mo. Walang power ang buhay mo kung walang Diyos. Walang miracle ang buhay ng Kristiyano kung walang Diyos. That is the blueprint of the church. God's miracle, may nag-ooperate ng mga lingkod ng Diyos, may mga membrong susuporta ng sa gayon ng isang simbahan magtagumpay sa mga laban ng buhay. Be united. Participate. Ama naming Diyos, salamat sa mensahe. Salamat sa inyong salita. I-bless mo po ang bawat nananalangin sa pag-recognize nila na kayo ang Diyos nagdagbigay ng lingkod ng Diyos. Salamat ng marami, Ama. Ipanalangin namin sa inyo. Salamat sa mensaheng kaloob. Ginamit mo, Pastor Randal. In Jesus' name we pray. Amen.